first time. Ako, first time ko ito eh. Oh, mo pinag-ano, aga-aga. Puto mo. Alpin check! Alpin check! Ano mo nga? Kiss mo. Ang brief, pre. Cut. Bakit cut, sir? Mag-shoot. Oh, sir. Nagising ako ngayong maaga kasi meron akong kinikrave. Oh. At yung kinikrave ko ay malamang nakita na nila. Ang kinikrave ko ay cream pie. Pare. Kasi parang matagal-tagal na ako hindi nakapag-cream pie eh. Walang tatawa. Walang tatawa. Tawa, George eh, ano ba? Bakit ka... Bakit ka ba natatawa sa cream pie? Parang masaya lang ako this day. Masaya ka. Gumising ka ngayong umaga at pinili mo ay ligaya. Tama. Ako hindi, malungkot ako eh. Tsaka masama loob ko. Kasi matagal-tagal na hindi nakaka-cream pie. Kaya gagawa tayo ng cream pie ngayon. Gagawa tayo ng cream pie ngayon. So ngayon, ano ba ang cream pie? Kapag search mo ang cream pie sa internet, Wag. Hindi. Search mo yung cream pie, lagay mo yung resulta dito. Lalabas dyan yung mga klase ng cream pie. Dahil talaga sobrang hilig ko sa cream pie. Siguro naman lahat tayo dito mahilig sa cream pie. Oo naman. Oo. Si Alvin medyo tagilid yan eh. Pero given the chance, mahilig sa cream pie yan, di ba? Wala akong taong kilala na hindi mahilig sa cream pie. Ang taong hindi mahilig sa cream pie ay hindi pa nakakatikim ng cream pie. Oo, yun yun. Kasi pre, ang cream pie, ba't nga naman hindi sasarap yan? Ang cream pie basically ay pag sinabing pie, may crust yan. Tapos merong parang any dairy-based na parang gitna yan. Tapos basically yun siya. Ngayon, ang wide kasi ng variety ng cream pie. Ang daming cream pie, pre. Bawat bansa may cream pie. Tapos minsan sa loob ng bansang yun, may iba't ibang klaseng cream pie pa. Par. Nalaman ko yung kagabi, research ko. Pre, meron nga tayong Pinoy cream pie eh. Kasi ang mga gagawin natin ngayon, please na huwag niyo pong isa-search itong mga to. Pinoy cream pie, Japanese cream pie, tsaka American cream pie. Cream pie all over the world tayo, pare. Tignan mo yung cream pie. Tignan mo yung ano ko. Tignan mo yung search history ko. Cream pie recipe, Boston cream pie, Japanese desserts, kinds of cream pie, texture dark flight, slow dark. Ay, wala na yan. Iba na yan. Oo. Ayan. Ito. Cream pie, Lucky Cat, Lucky Coats, Perfect Line, Sanji One Piece, Beanie. Nagsa-search ka ng Beanie, pare? Sino pa sila? Hindi ko lang sila. Hindi mo kilala ang Beanie. Hindi mga ginamit na linis. Okay. Malinis to. Oy, si Amity, oh! Si Amity na magawa. Ay, tigilan mo yan. Bitaw mo yung cellphone mo. Cream. Ano siya mo yung cream? Ano ba? Okay. Matcha powder, mangasi. Puro trabaho rin to, Isago. Isago! Safe during pregnancy. Pero gusto ko yan. Kasi sinesearch ko rin dati yan, yung mga ganyan. Akin na yung cellphone mo. Ay, full carbon top wax. Puro motor-motor to. Molo wrapper. Chicken alamax. Lumayo ka pa, may video tayo niyan. Naghanap ng iba. Naghanap ka pa ng iba. All pictures of Malabon City. Gusto mag-reminisce? Ay, buksan mo yan. Teka lang. Google. Naka, May makikita kayong gag. Restaurants in Malabon. DJI Mic 2, okay. Age in 2020. Sino yan? Age ng nanay mo. Pink Rose. Ano yung Pink Rose na yun? Employee in English. Ehemplo in English, for example yun. Ngayong nagkalabasan na tayo ng search history, siguro pwede na tayo mag-proceed sa luto. Kaka-search ng cream pie. Puro ng cream pie yung isip ko. So, ang natutunan ko dyan, pipili ka lang ng any dairy. I mean, not necessarily dairy. Meron tayo mamaya dito, non-dairy. Pero meron siyang parang dairy replacement para sa Filipino cream pie natin yan. Na medyo patitigasin mo ng konti na nasa pie crust. Hindi tayo pwedeng gumawa na strictly custard. Kasi custard na yun. Parang egg pie na yun. Diba? So, ang ganito gagawin natin. Ang majority ng cream pie dito ay gawa sa, kung tawagin, ay creme patisserie. Pare, ano ang creme patisserie? Basically, pastry cream. Gatas na may konting itlog, pero yung itlog, hindi siya nandun to set, para tumigas siya. Pag tumigas yung itlog mo, medyo delikado yun. Pero nandun siya to give it a more pleasurable texture. So, yun yung isa natin na klase ng cream pie. Kaya ako bibigyan kayo ng options para meron kayong mga pwede pagpilian. Meron din tayo ditong bake tsaka no bake, pare. Tapos yung isa natin ay basically whipped cream pie. Ito yung mga ginagaro sa mukha ng mga clown, pare.
Like, parang gano'n, oo. Tapos, yung isa naman, ito ay cream cheese pie. Ito medyo in-stretch ko na lang yung idea na to. Kasi karamihan sa atin marunong gumawa ng no-bake cheesecake. I-repackage mo lang yung idea na yun at magiging pie na siya. Ilalagay mo lang siya sa crust. Parang gano'n, di ba? So, bago natin mag-usapan yung mga palaman ng cream pie na yan, doon muna tayo sa crust natin. Yung isang crust natin, nakikita nyo na nakahanda dito. Grahams, mabilis ko na lang ipapakita yan. Malamang kabisado nyo na yan. At yung isa, gagawa tayo ng pie crust. Tawag dito sa wikang Frances ay pat brisée. Or pwede ka rin pumili. Pwede rin yung pat sucre. Parang ganyan. At simulan na natin yon doon sa ating pat brisée. Simula tayo sa 2½ cups ng all-purpose flour. Tumuna tayo sa mahirap pa. Yung no-bake, madali na yun mamaya. Kasi ito kailangan itong i-rest eh. Di bago ka kasi mag-cream pie, kailangan naka-rest talaga yung ano mo. Importante yan. Asukal, bahala na kayo. Hindi naman masyadong mahalaga to para sa lasa at sa browning lang naman to. Asin natin. Pwede ba nor chicken powder na lang? Fine salt, na konti na lang. Yan. Tapos, butter, isang buo. Ngayon, dito, parang kailangan dito ng totoong butter, hindi yung mga margarine, ganyan, or mga butter blends. Kasi importante na yung malleability niya kahit malamig. Importante yung bagay na yun. So, may paraan dito na i-cubes nyo, yung iba, kinakat yung butter doon sa flour. Any will do naman. So, ako ikakat ko na lang ng ganito. Yung butter namin, actually, medyo ano na siya, medyo malambot-lambot na siya ng konti. Pero, okay pa naman to. Laban pa naman to. Pwede naman natin ipasok sa ref kung kakailanganin. Pwede rin kayo maglagay dito. Minsan kasi medyo mahirap, Hindi maganda yung texture, lalo pag pangit yung butter mo. Pwede ka maglagay na shortening. Yung Crisco, kaya lard. Pwede yun. Tapos, balutin lang natin ang harina yan. Tapos, irarab lang natin yung harina. Hindi. Irarab natin yung butter dun sa harina hanggang magmukha siyang parang medyo breadcrumbs ng konti. Parang ganon. So, lamutak-lamutak lang. Kailangan medyo mabilis yung kilos nyo. Maaaring matunaw yung butter sa init ng kamay nyo. Diba? Ito, tip na lamang ko to a few years ago. Meron tayo ditong vodka na George, lagyan mo nga ng yelo. Kasi ang gusto natin dito, mas pinaka-konting tubig as possible. Diba? Yung tubig kasi, nag-activate ng gluten yan. Ang alcohol, hindi. Tsaka ang alcohol, mas mababa ang temperature niya kung saan siya nag-evaporate. So meaning, kapag naluto siya, mas walang liquid. Kailangan lang naman natin mabuo siya. So, nangyari, kapag sumingaw na yung alcohol mula doon sa crust nyo, may iwan yung space sa gitna, mas magiging flaky siya. Parang ganun siya. Oo. So, eto, may tubig pa rin siya. Siyempre, in the form of ice, kailangan pa rin niya para mapanatili siyang malamig. Pero hindi rin kasi maganda yung pure alcohol. Check mo nga kung vodka talaga. Vodka. Baka tubig lang ang bro. Parang maaga. Mamaya na. Yan. Kunti pa. Yan. Enough lang para mabuo siya, ha? Yan. I think okay na yon. Kapag buo na siyang ganyan, maro-roll out na to mamaya, di ba? Pero ngayon, kailangan muna natin tong i-rest, na-agitate natin yung gluten. Kasi kapag talagang gagawa tayo ng cream pie, minsan kailangan natin i-agitate yung gluten ng konti lang. Tama. Good to know na adult tayong lahat dito. Adult tayong lahat dito. So, i-rep muna natin to, tapos sunod tayo sa susunod na crust natin, pero mabilis lang to. So, nagdurog lang kami ng Grahams dito, pero pwede naman kayong bumili nung durog na Grahams. Ako medyo mas strip ko lang to, para mas may texture ng konti. Mabilisan lang to, kasi alam nyo na to. Yung mo dyan. Oh, tapos na. Jerome, blip mo lahat dyan. Tapos butter, yan yung papabuo sa kanya. Sukal, papalasa sa kanya. Haluin nyo lang yan. Siguro lahat naman tayo dito marunong gumawa ng Graham crust, di ba? Ngayon, kuha kayo neto. Mas magandang bumili ng normal na pie plate. Yung pwede yung gamitin pa ulit-ulit. Kaso amin, natongkab. Kinainan ata ni Luna to kaya ganyan. Diyan ako kumakain eh. Pero pwede na yan yung mga disposable na ganyan. Yan lang kayo dyan. Yung mga matitira dito, pwede nyo gawing, Graham balls yan. Bahala na kayo. Diba? Ganyan dyan. Ito yung pinaka-basic na crust eh. Actually, bala ko pa sana, nagawa ko na to sa vlog, pero bala ko sana gumawa dito ng sa Pinoy cream pie natin. Skyflakes. Ginawa ko na dati yon sa sa Bukayo pie. Masarap yun. Same idea lang naman yun. Wala namang problema doon. Kung gusto yung gamitin yung idea na yun, pwede naman kasi Skyflakes. Graham para sa mga crackers siya. O kaya, kung gusto mo medyo maharot-harot ng konti, pwede kang bumili ng cookies, pwede mong gawing ganyan. Walang problema yon. Diba? Meron kang Oreo cream pie. Kailangan lang i-compact nyo yung ilalim.
Ba't ganito to? Full item mo. Kalahin ko yung Slardar. Slardar baog. Maraming buo-buo yung Graham Crust nyo. Mas unstable siya. Pero para sa akin, texturally, mas pleasing siya. So, hanapin mo yung balanse. Gitna nung dalawa. Kaya kung gusto mo magandang texture, pero nadudurog siya, i-keep mo na lang sa pie plate. Wala naman magja-judge sa'yo kung yung pie mo nasa pie plate lang di ba? Walang maghuhusga sa inyo, di ba? Kapag may nanghusga, pa-blatter mo, ha? So, rep na lang natin to, tapos doon na tayo siguro sa mga palaman natin, at simulan natin doon sa Pinoy cream. So, ito yung main liquid natin, yung gatas natin, which is coconut cream nga. Tapos sa asukal, to taste yan. To taste yung asukal natin. Buko, pare. Sabi ko kay George, hanapin mo yung buko sa gitna ng Malauhog tsaka Malakanin. Hindi ko alam kung ano tawag doon. Buko man yan. Buko man yan alam niya yan. Diba, alam niya yan. Well, hiramin niyo muna si George. Yan. Malagay tayo ng buko dyan. Ito, wala to sa original na creme patisserie. Ano na lang natin to, palabok na lang natin yan. Huwag lahat, para lang may konting buko strips ba. Tapos, ito, sabaw ng buko, inumin nyo. Baka mod ka yan. Safe na safe. Mas initin na natin to. 6 na egg yolk, tsaka 1/4 cup ng cornstarch, pare. I-whisk natin yan together. Ang nangyayari kasi dyan, nabasa ko lang naman itaw. Kapag hinalo mo daw yung breadcrumbs kapag hinalo mo yung cornstarch doon sa egg yolk, napoprotektahan nila yung isa't isa. Hindi siya totally nagiging scrambled eggs. At hindi naman yung isa totally nagiging mahablangka. Gets mo? Parang ganun daw yung idea. Daw. Hindi ko alam. Pakuluin lang muna natin to. Dahan-dahan, huwag masyadong gigil na gigil. Lalo na kung gusto niyo maayos yung cream pie nyo. Huwag talagang gigil na gigil. Tama. Yung apoy kasi, masusunog yan. Ayaw nating masunog. Yan, nakulo-kulo na siya. So ngayon, ite-temper natin yung itlog bago natin ilagay dito. Naan lang natin yan. Kuha tayo ng konting mainit na mixture. Tapos, ilalagay natin dito sa itlog, dahan-dahan, habang hinahalo. So, nangyayari dito, unti-unti siyang nagwa-warm. At dapat po hindi gumagalaw yung bowl nyo. Unti-unti siyang nagwa-warm, umaabot dun sa temperature nito. Kasi kapag nilagay nyo yan agad dyan, ano yan? Scrambled eggs yan. Ayaw natin nun, di ba? Usually, kapag normal na creme patisserie yung ginagawa nyo, may vanilla pa yan. Hindi na ako naglagay ng vanilla dito. Baka maulol. Ano ba itong gata na may vanilla? Nakakaulol kasi yun Tapos, ilagay natin dahan-dahan itaw. Yan. Tapos, malalapot agad yan. Di ba? Yan. Agad-agad, lumapot siya. Kasi nga, may cornstarch, saka may itlog, di ba? Ano to maaaring mas makapal to kaysa sa normal na creme patisserie na nakikita nyo. Adjust nyo na lang yung cornstarch, pero kasi ang gusto natin dito, pie filling siya, di ba? Kailangan sliceable siya. Cream pie, di ba? Hindi nakaganan na. Ang ganda ng texture niyan. Yung iba, sinasala pa yan, pero dahil tayo may buko-buko, hindi natin sasalain yan. So ngayon, kailangan lang natin palamigin yan. Tapos, dun muna tayo siguro dun na tayo sa pie crust natin. Pwede na siguro natin gawin yun. Tara, gawin na natin yun. So ito na yung pot brise natin, na medyo tumigas na siya. Kita nyo, medyo nag-fall apart siya. Tulad ni Post Malone. Pero okay lang yan. Hindi alam ni Kuya Alvin. Hindi alam ni Alvin yun. Hindi mo ba alam yung collab nila ni Taylor Swift? Oh. Yun yung magaling mag-basketball, naalala. Kumakanta na pala siya ngayon. Carl Malone yun. Andyan si Carl Malone. Di ba na? Lagyan natin ng konting harina. Tapos, lagyan ko lang din ng harina yung natin. Medyo nagka-crack siya ng konti. May mga nakita na akong developments sa paggawa ng makabagong pie crust. Pero doon pa rin tayo sa original. Ikot-ikot lang habang fina-flatten natin. Kaya natatawa? May nakakatawa ba? Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ni April Boy Regino. Ikot-ikot lang. Yan, okay. Medyo mahirap talagang i-work tong dough na to. Lalo kapag nasa Pilipinas kayo. So, kasi mainit talaga. Actually, ito naka-aircon na pero ang init pa rin Diba? Hindi pa nakakabuelo yung aircon So, iro-roll lang natin to. So, ngayon, may nararamdaman akong dilemma doon sa loob. Si Jeje gusto pumunta dito para mag-time in. Kasi pumasok siya, magka-time in siya. So, ayaw niya lumabas sa vlog. So, paano ngayon? Magpapalugi ba siya? Uupo lang ba siya doon? Magpapalate ba siya? Wala. Umupo muna. Hinihintay niya yung cut bago pumasok yan. So, i-bait natin yung cut. So, isa lang muna natin to. Tapos, hintayin natin. Cut! Ba, willing magpalit, ha? Yan. Roll nyo na ganyan. Siguro natin yung pie plate natin na hindi na ganong kagandahan. Again, kung magkapunit-punit yan, okay lang. Sa pangmahiya yan, hindi rin lalabas yan. I-bait natin yan. Cut! Sabay-sabay nag-cut.
Sabi sa'yo eh. Sabi sa'yo eh. Si Jeje alam na yun, hindi nagpahuli. Nahiya tuloy si Tatang. Gupit nila. Actually, pwede yung punit-punitin na lang. Ngayon, eto, pwede nyo i-roll out uli yan para maging pie crust uli. Nga pala, maraming salamat pala dun sa mga pumunta sa book launch natin. Maraming salamat po. Na-appreciate ko po kayong lahat. Naiyak ka eh. Iyak ka eh. Parang naiyak ka eh. Pailalim, ganyan. Again, kung hindi naman kailangan perfect nung pie crust nyo. Kahapon pala dun sa book lunch, may isa ka palang inaanak doon na Oh. Pag dito, parang ilang taon ba yun? 2 years old ba? 3? Sabi ng tatay, anong kukumelon? Ninong Ray na agad. Labas po ko dyan. Oo. Pero may pinakita ng lola eh. Kumakalma pag napapanood. Talaga? Oo. Wala po bang iba? Hindi po ba pwede mag-rosaryo? Salamat. Daily dose ng mura. Masyado na ako mabait. So, nakaangat na siyang ganyan. Ngayon, pwede natin, yun ang uso dati. Crimp po. Medyo maliit na yung damit ko, kaya di ko magawa eh. Oo. Ay, alam nito no. Ano na? Ito. Pupugak. Left, right. Ang bangis. Nahihiya pa kunyari, pero yung paa galaw na galaw na eh. Ito na. Ganyan lang gagawin nyo. Kunin yan. Mahalaga yan. Tapos eto. Ganyan yan. Ang bolt-in yan, pre. Kailangan yan. Oo. Kunyari, dalawa tayo. Tulong tayo. Diba? Importante yan. Eto na. Maganda itsura niya. Diba? Maganda. Tapos, idadak natin siya. Social na term lang yun para sabihin na kailangan natin siyang butas-butasin. Wala pala dito. Pengin namang tiridor dyan. Butas-butasin lang natin kasi iba-blind bake natin to. Ibig sabihin lang ng blind bake, lulutuin natin to ng... Well, kung gusto mo, diba? Pero lulutuin natin to ng walang laman. Kaya natin ginaganyan kasi ayaw natin na... Napawisan ako Ayaw natin lumubo yung ilalim niya. 16 dito, pre Puchan, 16 yan. Para ako tinatrangkaso. Nga kasi kapag niluto natin na walang butas, lolobo yung ilalim yan. Ayaw natin. We do not Like that. Tama. Tapos lalagyan natin siya ng pie weights. Yung pie weights, literal na pampabigat sa pie yun. Literal. Ha? Pie weights of the Caribbean. Okay. Gusto ko yun. Diba? Kailangan natin. Tao! Konti lang. Hindi, soli ko rin namin. May lasa na pag soli ko. Kaya natin dyan. Pwede rin parchment paper dito, pero kahit ano naman. Tapos, pwede nga akong bigas, par. O kaya munggo. Pwedeng bigas, pwedeng munggo. Kahit ano na pwedeng nakadiin dito. Nakadiin dyan para habang niluluto, hindi siya mas aalsa. Alam mo yun? So, hintayin mo na lang si Alvin. Ay. Okay. Kaya natin dyan. Ngayon, etong bigas na to, hindi nyo na masasaing to. Pwede nyo sigurong pilitin, di ba? Pero kung gagawa kayo ng pie, eto na lang uli yung gamitin nyo. Yan na lang uli, di ba? So, isa lang natin to sa oven na preheated sa 180 degrees Celsius. Yan. Tapos, tutuin lang natin yan. Tapos, magagawin natin. Cut mo na. Ito yung ating palaman. Tatapusin na natin actually yung ating American cream pie. Hindi naman talaga American cream pie to. Pero ito yung pinaka-basic natin. Ngari, gusto mo lang ng mabilisan. Pwede to. Meron ako ipapakilala ingredients sa inyo at ito yan, pare. Yan ay instant whipping cream. Mukha siyang sebo. Kasi karamihan naman talaga sa kanya, mantika, taba, sebo. Bakit? Wala, sir. Ulitin mo yung sinabi mo lang. Mantika, taba, sebo. Wala Wala naman naman. pala. Akala ko meron. Akala ko tatawa. Baka gamutin ko yung lalamunan niya gamit kamao ko. Under normal circumstances, hindi ko kayo re-recommend gumamit ito. Ito ay isang, paano ba sabihin to? Dugas sa produkto. Kasi ang tunay na whipping cream, technically cream lang siya with a higher fat content na i-whip mo siya hanggang mag-catch siyang air bubbles yung fat particles niya. Parang ganon. Ang problema, ano yung kinakambyo mo dyan? Preliligo ka ba? Ha? Naarte ako, akin yung kamay mo. Akin na, aamuin ko. Ngayon ayaw mo. Ang dahilan kung bakit ko nire-recommend to, kasi ang init sa Pilipinas. Ang init sa Pilipinas. Lalo ngayon, mga panahon na to, putya, gagawa ka ng whipping cream, baka 2 segundo pa lang, bagsak na yan, di ba? Ayaw mong mag-effort. Tapos, pangit lang din yung resulta. Di ba? So, eto, again, under normal circumstances, hindi ko re-recommend to, pero para sa sitwasyon ng mundo, kailangan, sensitive tayo. Pag tinikpan mo siya,
Sebo talaga. Ang magiging consistency nito ay parang soft serve ice cream, which is not a bad thing. Kailangan nyo ng electric mixer at imimix muna natin ito ng walang kahit ano. Ganyan nyo lang siya hanggang medyo mag-lighten siya ng konti. Tapos kailangan ito ng some sort of liquid. Sa kalahating kilo no, nire-require nila 250 ml ng kahit anong liquid. Pero pwede naman laro-laro yun, depende yung gano'ng ka-stiff o gano'ng ka-light nyo gusto. Ito, malamig na all-purpose cream. Nestle. Baka naman. Yan. Lagyan natin yan dyan. Malamig para mas ano lang siya. Mas maganda lang yung whip niya. Pero gagana naman to, na-try ko na dati to. Pre, oh, sobrang stable niyan. Hindi malalaglag yan. No look yan pa. Hindi talaga malalaglag yan kahit anong gawin mo. Sobrang stable niyan. Ito disadvantage. Umangat na naman yung damit ko. Ito disadvantage niyan. Meron siyang konting aftertaste talaga. Tikman mo. Sa likod ng dila mo. Ano ko lasa nito? Sunday. Oo nga, di ba sabi ko parang soft serve siya. Yun nga mismo. Ganda ng texture niya, meron lang talaga siyang konting aftertaste na, okay lang naman siya, hindi siya ganun kalakas, pero matatakpan pa yung lasa niyan kasi lalagyan pa natin ng tsokolate yan. Pag sa mga cream pie talaga na ganyan, may mga kompromiso talaga. Diba? Lalo nga, sabi ko, ang init dito sa atin. Again, kung nakatira kayo sa napakalamig na bahay, 24/7 ng aircon, pati kusina nyo, naka-aircon at dining area yun, naka-aircon, pwede kayong mag-serve ng normal na whipping cream, walang problema yun. Pero, sa Netherlands, oo, sa normal na bahay ng normal na Pilipino, mahirap. Gather lang natin yung gilid. Ngayon, kuha tayo ng konti, yung enough para dun sa ano natin, sa isang pie crust natin. Hindi kasi natin malalahat ito, masyado marami. Tapos, lagyan lang natin ng cocoa powder, kahit anong cocoa powder na meron kayo. Damihan nyo para medyo matapang. Haluin lang muna natin ng konti kasi lilipad dyan. Yan. Actually, pre, meron ka na agad chocolate mousse. Tama. Diba? Tikman mo. Di ba ang sarap? Lang pala yun. Oo, ganyan lang talaga yun. Ngayon, George, pakikuha nga ang ating isang Graham crust. Magaling tong produkto talaga na to. Okay talaga tong produkto na to. Yun nga lang talaga, di ko siya masyadong mare-recommend. Pero kunyari, yung output, pareho, maganda yung output niya. Oh, tapos na agad yung ating American cream pie. Oo, ano na lang to, lalagyan na lang natin ng whipped cream pa sa taas to para pwede ko isalpak sa mukha mo, di ba? Kalat lang natin ng konti doon. Oh, who's there? May entry na. Cream pie. Cream pie who? Mr. Cream Pie, Mr. Cream Pie. Maganda, maganda. Gusto ko yan. Gusto ko yan, ha? Gusto ko yan. Wag. Tapos, i-dress na lang natin to. Ito kasing ano natin, whipped cream na to, masyado pang steep to. Ayaw natin na same yung consistency. Diba? Parang si Tito. Mumuntuhin ka ni Papa Steep. Sige. So, lagyan pa natin ng cream to, tapos i-whip pa natin. Diba? Hindi ka tulad kanina, steep na steep. So, lagay mo yan sa gitna. Watch me whip. Watch me nay. Ganun yan. Oo. Ayan, par. At eto na ang ating pinakamadaling cream pie. I mean, kung tutusin, hindi naman talaga mahirap ang cream pie. Ba't ikaw ba nahihirapan pa mag-cream pie? Hindi ko pa kaya. Hindi ko kaya mag-cream pie. Okay. Pero etong cream pie na to. Sa mga kaya mag-cream pie, saludo ko kasi masarap yan. Peran mo ko. Oh, Ayan o, ang dali-dali lang naman kasi gumawa ng cream pie. Pre, pambulagaan yan, pre. Pag to, inano ko sa mukha mo, di ba? So, napakadali at napakabilis at malamang napakasarap din. Pero hindi pa natin pwedeng kainin to, palalamigin muna natin to. So, ilagay muna natin... Who's there? Who's there? Cream pie. Cream pie who? Kasama cream pie. I'm a cream pie. Okay. May wordplay. Ilabas mo nga yung ruleta natin. Dali mo nga yung ruleta natin dito. Wala pa, gusto ko lang iyabang. Development. Gusto ko lang iyabang yung development. So, update lang po sa production natin. Meron na po tayong bago ruleta. Ang ganda, di ba? Next meal of fortune, makikita nito. Ngayon, gusto ko sana pang score kay Ami dito, kaso blanco. Sarap siguro magtrabaho para sa Eat Bulaga dati. Araw-araw, pwede kang mga cream pie. Di ba, no? Karamihan sa atin, gusto mag-cream pie araw-araw. Diba? Ang saya kasi pag dinita mo sila mag-cream pie sa isa't isa eh. Parang ang saya-saya eh, di ba? So, feeling ko, kahit wala ng camera, nag-cream pie yan yung mga yon. Tingin mo ba hindi totoo yun? Wow! Je, lagay ka nga ng clip dito na marami silang cream pie doon. Labalo! Dito sa Ninong Ray, pwede nating i-emulate din yun. Cream pie yan tayo araw-araw. Okay lang sa'yo yun? Oo.
O sige, cut mo na yan. Cut mo na yan. May dalawa pa tayong cream pie na gagawin. Pero nga na sinabi ko kanina, basta kailangan natin dito ng medyo dairy base. Tapos patitigasin natin to the point na para sliceable siya. Pwede mo na siya makonsider na cream pie. Di ba? Yung kanina, yung whipped cream natin, peke, stable yun. Matigas yun, di ba? Ngayon, ang pampatigas natin sa cream natin para makagawa tayo ng Japanese cream pie ay cream cheese. Double cream pie yan, pre. Di ba? May all-purpose cream, may cream cheese pa. Di ba? Whip muna natin yung ano natin. Tawag dito, cream cheese natin. Gusto ko lang po sabihin na ito pong hand mixer na to ay marami na pong nakakitang gamit. 4 po yan, tinan mo. 4 yung blades niyan. Ito 3 na lang. Marami nang nilutong bagay ito, pre. Mas madali ito kung hindi malamig yung cream cheese nyo. Tulad dito, hindi na ito malamig. Pwede na actually natin lagyan ng asukal niya para nagsisimula na siya ma-dissolve. To taste lang to. Para lang tong ano, pre, no bake cream cheese, ay no bake cheesecake na walang gelatin. Parang ganon. Pwede natin lagyan ng all-purpose cream. Siguro isa lang. Yan. Ngayon nangyari sa Nestle cream kapag ano, malamig. Manate, okay na ako dito. Paano natin gagawin Japanese yan, par? Ito, matcha. Matcha, par. Sino mahilig sa matcha dito? Ako. Hindi kita tinatanong. Sino mahilig sa matcha dito? Wala? Ako lang. Hindi tayo mag-matcha. Uy! Gusto mo ba? Oo, sir. Oh, sige. Cream pie na cream pie ka na no? Oo naman. Sige, lagyan natin ng matcha powder yan. Pag din nila, ano? Pag nagpunta tayo lahat sa Japan. Oh, yan. Gawin na natin ito. Lasang matcha na ba to? Ano ba gusto mo? Medyo strong sa matcha? Oo. Okay na to. Wala nga sa out, minamaltrato pa, no? Kuha lang tayo ng spatula para yung mga nasa gilid. Patikimin kita ng cream pie ko. Uy, sir, tagal ko na naantay to. Tara. Oo, kamayin mo. Ay. Magandang mawak to, ha? Ay, thanks. Sarap ang cream pie. Mamaya mas malaking cream pie. Actually, cream pa lang to. Hindi pa siya cream pie. Lagay na natin yan sa crust natin. Sarap talaga lagyan ng cream pie yung crust eh. Bakit? Crust pa lang, may cream pie. Oh, pre! Siyempre, para mabuo yun, di ba? Simutin mo yung cream pie. Siyempre. Ay, sorry. Kulang na lang to ng topping. Lagyan naman natin ngayon kasi medyo malambot. Sige, gawin na natin ngayon yan. Cut mo muna. Yan. Tapos eto, ano lang naman to, parang garnish lang naman to. Papipe ko na to. Maiba lang, para may differentiator lang mula dun sa kanina. Yan. Hop, ganyan kahit ganyan-ganyan lang. Simple-simple lang. Okay din pala yung cream pie may dinedesign. Oo. Minsan kasi pare-parehas yung mga cream pie. Lagyan lang natin ng design ng konti. Yeah. Ganyan. At eto na, pare. Ang ating Japanese cream pie na napakaganda, di ba? Di ba? Tama! Akala ko, hindi di ba? So, i-rep mo na to, George. Tapos siguro, check na natin yung ating last na cream. Ito yung ating pat brisee na ginawa natin kanina. Yan yung itsura niya. Tinanggal ko pala yung pie weights niya kanina. Siguro 10 minutes in, tinanggal ko siya para maluto ng tuluyan to. Ngayon, kailangan muna natin palamigin yan bago nating assemblein. So, palamigin muna natin yan tapos magmi-meeting muna kami. So, tapos na ang meeting namin at napakaganda. Na-extend pa ang kontrata ko. Thank you very much. Thank you very much. Diba? Luto na yung crust natin at malamig na siya. Ang ganda, professional yung itsura, di ba? Eto lang, tinan nyo to. Zoom mo. Nakita mo yung speckles na yan. Oh. Yung speckles na yan ay asukal na hindi na-dissolve na maayos. Na wala naman masyadong problema. Looks lang naman yan. Siguro, mas maganda gagawin powdered sugar or baka mas kontian yung asukal. Ganyan. Ito na ang ating creme patisserie na ginamitan natin ng gata. Di ba? Para sa ating Filipino cream pie. Ang ganda ng texture niya. Pero, ang problema dito, may chance siyang magmantika. Kasi gata yung ginamit natin dyan eh. So, kunyari, nabuo siya. Mabubuo kasi lumamig na. Like, niroom temp lang natin. Tapos, pag hinalo nyo, magmumukha siyang, or for the lack of better term, suka ng pusa. Parang ganun. Kasi curdle siya. Haluin nyo lang na mabuti para mag-emulsify siya. Pero medyo mahirap kasi nga nagmamantika siya. Mas maganda gamitan ng hand mixer. Pero etong amin naman, okay naman siya, di ba? So, ang ibig bang sabihin, no? Yung cream pie mo ay mag-i-split. Yes! Yes, oo. Pag nag-split siya, yung cream pie. Yes. So ngayon, ipapalaman na lang natin tong cream sa pie. Pag pinagsama natin, boom! Cream pie, di ba? Ganon kadali. Yan ang cream pie, pre, oh. Tsaka amoy ano siya? Amoy latek. Amoy lutong gata. Napakaganda ng cream pie. Siyempre. Pero hindi pa tapos dyan, siyempre. Merong ano yan, whipped cream topping yan. Na again, ito yung ating fake na whipping cream. Yan. Ito ang pinaka-social na cream pie na nakita ko. Dalawang sobrang Yun nga eh. Bawiin natin yan.
maganda yung trim ah. Kailangan mabilis yung hila. Ayan. Ano ba tawag sa magaling gumawa ng cream pie? Tatay. Kasi kailangan mong marunong. Pero, di ba, pwede mong araw-arawin yung cream pie. Kasi hindi siya mahal, hindi siya mahirap gawin. Madali lang. Pwede nga no bake eh, di ba? Oo. Tsaka itong, alika dito. Nga. Bakit? Gusto mo to, di ba? So, sabi mo masarap, di ba? Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ang sarap, di ba? So, papalamigin lang natin to kasama nung dalawa. Tapos, tikman na natin kasi cream pie na. Ay! Putangin! At eto na pare, kinabukasan na nga at sadyang napakatigas na ng ating mga cream pie pare. Saan ba tayo unang natuto ng cream pie? American cream pie, di ba? Ako kasi Japanese ako eh. Japanese ba kayo? Hindi syempre sariling atin. Pinoy cream pie muna? Cream pie tayo. O di sige, Pinoy cream pie daw muna. Pre, ang pie, galing sa US yan, di ba? Ano ba iniisip mo? Hindi kaya nga. Pero kumbaga... Hindi, wala, bastos. Bog mali. Structural integrity check, mabubuhat ba natin to? Di ba? Dairy Queen, no? Oh, hindi pwede i-Dairy Queen yan, pero maganda ang ano ng pie natin. Mukha talaga siyang pie. Meron akong nakita actually nung nare-research ko yung mga cream pie. Meron sa US akong tawagin na ano, key lime pie. Key lime pie. Oh, wala tayong lime ata na ano sa Pilipinas. So kapag ginawa natin sa Pilipinas yun, key pie. Ang key lime kasi, Key lime is the Oo. Key lime talaga yun. Oo, key lime talaga. Oh, hindi, ano lang, key pie lang. Ang dami nating susi eh. Pre, key pie, hindi mo ba nagigets? Bastos po, gago, tang, Ano na ba susi ilalagay dyan? kaya nga key pie eh, kasi pinag-uusapan sa episode na to eh. Natago nga natin kasi bastos eh. Tangali na tayo oh! Mommy, daddy, tama na. Ikaw puta! Wawa naman si Jerome. Sorry, kawawa na lang mag-flip si Jerome. Oh, tingnan natin to. Hiwain natin. Uy, ang ganda. Medyo ano, ayan no, firm, di ba? Yan. Pare. Ang ganda ng cream pie. Di ba? Kitang-kita mo yung layers niya. Eto, nagkakabitak-bitak na ano na to, na pie crust na to. It's a good thing. Kasi ibig sabihin, delicate yung pie crust natin. Tikman mo yung pie crust. Hindi siya sobrang mata. Parang siyang cookie. Ay, masarap talaga yung cookie sa cream pie. Masarap talaga yung cookie sa cream pie. Tinan mo yan, pre. Oh. Ang ganda niya, no? Diba? Tinan mo nga to. Tinan mo, silipin mo nga yung butas, pre. Yan. Parang ang sarap. Ayan, oh. Ang creamy-creamy, oh. Amoy buko talaga, pre. Amoy buko, diba? Ikaw hindi. Halika dito. Oh, prinsipe ng mga sayan. Amoyin mo. Ang bango. Mga. Sakto-sakto. Lunch ko ay embutido. Ang dessert ko ay cream pie. pie. Diba? Sarap. Halika dito. Handa ka na bang tumikim ng cream pie? Tagal mong inantay to. Oo, pre. Ha? Diba? Diba? Ay, tsaka! Oo nga, no? Ano nga ulit yung cream niya? Yung ano to, yung creme patisserie. Yeah. Pero ang ginamit natin, buko. gata at saka buko. Tama, lasa. Tamang-tama lang yung amount ng buko. Kahapon, medyo nangihinayang ako dun sa buko. Hindi natin nilahat eh. 'Di ba? Pero, wala, pinapak na lang namin yun. Pero tama lang yung amount ng buko kasi ayaw natin na maglasa siyang buko pie. Gets mo? Lasa mo yung buko, lasa mo yung gata. Pero definitely, hindi siya buko pie na mabibili mo sa Laguna at Tagaytay. Tama. Ibang-iba siya, pre. Yung sabi kong aftertaste na nandun sa sa instant whipping cream, nawala siya. Hindi mo siya masyadong lasa. Siguro nung mainit lang siya. Tapos, yung sa creme patisserie natin, tinan niyo yan, pre, oh. Sliceable yan. Di ba? Mukha ko yan. Hindi sliceable yung mukha ko, ha? Sliceable yan. Kita mo, na-slice natin na maayos, di ba? Sas hindi siya, baka iniisip nila para lang itong maarting maha blanca. Hindi. Ang maha blanca, matigas na siya, eh. Para na siyang kakanin na talaga. Gets mo? Buong buo. Eto, hindi. Spreadable siya, pero sliceable at the same. Kaya pag kinagat mo siya, yung init ng bunganga mo, yun yung tutunaw sa cream pie sa bibig mo. Tama. Ang sarap. Diba? Midi. Kinikilig pa sa cream pie. Excited sa cream pie. Oh, tingnan mo. Grabe kumain ng cream pie. Ang laki. Oo, diba? Oh, sige, kunin mo na yan.
Kamusta, George? Oo. Masarap, masarap. Tagumpay ang ating Pinoy. Cream pie, para ang daming natuwa dito. Mamaya matitikman to ng buong team. Sabay-sabay, di ba? Sabay tayo. Oo. Doon tayo sa pangalawa natin. Ito na ang ating American cream pie, yung tsokolate. Pwede nyo namang hindi tanggalin to doon sa molde. Hiwain nyo, ganyan. Pero subukan natin. Kung magkakadurog-durog, it's for science. Ay, durog siya. Durog siya. Wag natin tanggalin. Wag natin tanggalin. Uy, walang resistance. Wag. Ang ganda ng ating chocolate cream pie. Ay, tumagilid siya. Ito siguro yung cream pie na kahit sino magugustuhan. Simple lang kasi ito. Basically, this is a chocolate flavored whipped cream. Ganun siya. Na meron lang normal na whipped cream sa taas. Kita-kita mo yung contrast niya dito. Ayan o. Yung ratio ng tsokolate tsaka nung normal na whipped cream, kayo na bahala dyan. Welcome to Cream Pie Queen. Oh, kita mo. Cream pie queen. Tinatay ka kung matataob natin to, ha? Oh, di ba? Oh, welcome to... Ay! Libre. Libre cream pa yan, pre. Gano ang affinity mo sa chocolate? Pag sa'yo ba chocolate, hindi kaya ko tinanong, alam ko hindi ka masyado mahilig sa chocolate. Sakto lang. Pag gutom na gutom, kakainin ko yung chocolate. Pero Gutom na gutom ka ba? Hindi. Hali ka dito. Ay, nandiyan. Ano? Okay sa'yo. Lasa yung chocolate na may cream. Parang ice cream. Parang ice cream. Mas ordering ko to kaysa doon sa Pinoy cream pie kasi mas less yung tamis niya. Pwede pa sa kape. Pag nilagyan mo ng kapaya, matutunaw lahat yan. Oh, tumatalsik Pakita mo pa. sa camera. Nilunok niya na. Agad. Hindi, pero sa akin, eto masarap siya, okay siya. Ang kailangan mo lang sa mousse, dalawa lang. Ay, tatlo lang. May tatlong parts ang mousse eh. Kailangan mo ng base, which is yung flavor niya. Yung pinaka-hangin, syempre, mousse nga, kailangan mahangin. Tsaka yung pagkakapitan ng hangin. Yung base niya ay chocolate. Yung stabilizer niya, stabilizer pala isa, yung magpapa-stable dun sa mousse. Kasi may hangin siya eh. Medyo liquid, lagyan mo ng gas. Babagsak lang yan eh. Kailangan mo ng stabilizer. Aerator and stabilizer niya, nandun na. Magkasama na dun sa instant whipped cream natin. Tapos ilagyan lang natin ang base, which is chocolate, di ba? So, basically, yung 3 components na yun, na ilabas natin, gamit 2 ingredients lang, di ba? Wala nga tayo asukal na nilagay dyan, pare, di ba? Masarap to. Very basic to. And ano to, magugustuhan ng lahat to. At saka napakadali, par. Sobrang dali. Ang paborito ng lahat ng high school students sa buong Pilipinas, Japanese cream pie. Ay, ako kahit nagtatrabaho na ako. Talaga? Hindi kasi nagkaroon kasi ng matcha revolution ng Pilipinas. Diba? Dati naman, mga bata, ayaw ng mga ganyang flavors. Walang resistance. Kanina brown, ngayon berde naman. Par, eto naman, mas marami matcha niya kesa dun sa sa, ang tawag mo ron? Whipped cream. Sa whipped cream. Yan. Sarap yan. Amayin nga natin. Amoy ko yung Grahams eh. Yung matcha talaga, meron siyang malansa properties. May lansa siya. Na yung lansa na yun, amoyin mo. Yung lansa na yun, minsan, maaamoy mo siya sa mga overbrewed na tsaa sa mga Chinese restaurant. May ganun eh. So feeling ko, pag overbrewed yung tsaa or kapag naluto mo siya ng matindi, lumalabas talaga yung property na yun yung lansa. Ito talaga, may lansa talaga minsan ng matcha. Hindi ko alam kung low quality lang ba yung matcha natin, kaya ganun, hindi ko sure. Actually, gusto ko makatikim ng high quality matcha. Ginaganon. Ano kaya lasa nun? Hindi masyado makapal yung topping natin at majority dito matcha. Grabe. Parang mas tumapang yung matcha mula kahapon. Ang tapang pre. Ikaw mahilig ka sa matcha, di ba? Hindi ka dito. Gusto mo yan? Oo. Gusto mo yan? Ganun dapat. Ganyan ba dapat? Oo. Alin dito, Alvin. Mali ka na daw, trabaho ka na. Yung iba yung matcha ginagawa, cheesecake, tapos sobrang dami ng cheesecake. Hindi, nagbatcha ka pang hype ka. Ako nga pala cream cheese pa. Ito, no? Parang siya? Cream cheese nga pala to. Cream cheese nga pala to. Oo, cheesecake nga pala to. Sakto lang sa'yo. Akin, natatapangan ako dun sa matcha. Oo nga, no? Sa huli. Diba? Diba ang tapang ng matcha? Sino pa mahilig sa matcha dyan? Ikaw? Sakto ka lang. Halika dito. Ang tapang, di ba? Ang tapang. Okay, ganito siguro. Sabi ni Ian na mahilig sa matcha, dapat daw ganyan ang matcha. Kasi ang pinakaayaw niya ay yung matcha-matchahan. Yung Kulay lang. Kulay matcha lang, pero hindi naman lasang matcha. Marami kasi mga ganong milk tea shop na yun eh. Matcha flavored. At gets ko yun. Hindi naman talaga lahat ng tao. Mahilig sa matcha. Baka gusto lang nila yung idea na, mahilig ako sa matcha. Japanese noises. Alam mo yun? Yung mga matcha na chocolate. Yung mga matcha na white chocolate, yung sobrang hina ng matcha nun. Pero definitely mas mapait to, 'di ba? Ngayon, meron siyang konting asin, meron siyang konting alat dahil nga cream cheese yung base nito. Tapos matamis pa rin siya. So nilagyan natin asukal, tapos may tamis din naman yung topping natin. Tapos nagko-complement din yung crumbliness ng ating Graham crust. Okay siya, masarap siya. Pero
kailangan mahilig ka sa matcha. Ako personally, hindi masyado. Sakto lang. Kunyari, eto gagawin nyo. Tapos, ano ba magandang flavor ng cheesecake? Ube cheesecake. Parang masarap yun. Basta kumuha ka ng any dairy or close to dairy na product, pati kasi mo, cream pie na siya. So, hindi mahirap gawin ng cream pie. Masarap. Gumawa ng cream pie. Masarap. Kumain ng cream pie. At masarap! Pag salu-saluhan ang cream pie, lalo kung kasama ng Pero mga kaibigan. kailangan pa rin ng pag-iingat. Oo, kasi baka mahiwa ka. Diba? Baka mahima ka. Pero ayun, saan nag-enjoy kayo dito sa aming cream pie episode, mga inaanak? Kasi ako talaga nag-enjoy ako. Dami ko natutunan, ang dami ko natikman at ang dami kong naranasan. Diba? Kayo, nag-enjoy ba kayo sa episode? Oh! Araw-araw makakapag-cream. Tama. Baka ikaw. Tara dito, salong cream pie tayo. Cream pie mo, cream pie mo, cream pie mo, cream pie mo. Paano mo nga yung At syempre, cream pie ko. may nagsabi sa comment section, yung isa lang daw ang kutsara na. Opo, kasi tamad po kaming maghuhugas, di ba? Di ba, masarap pag salu-saluhan ng mga cream pie, lalo kung kasama ang mga kaibigan mo. Kuya Habon, gusto mo ba sumali sa cream pie namin? Halika dito. Bakit naman yan lang binigay mo? Tikpan niya muna. Halika dito. Buko cream pie, Kuya Habon. Yes, isang kutsara lang po ang gamit talaga namin, di ba? Maraming salamat mga inaanak sa panonood ng aming cream pie episode. Sana nag-enjoy kayo kasi kami lahat nag-enjoy talaga dito. Kita, pinagsasalo-salo. Pila-pila, oy! Teka, pila-pila sa cream pie! Anong pila-pila? Sabay-sabay! Sabay-sabay! Kasya ba tayo dyan? Kasya yan. Ang dami niyan, pre. Kasya yan, di ba? O sige, habang nag-cream pie kayo, magpo-promote lang ako dito. Ang Ninong Ray nyo ay may cookbook na available na to sa lahat ng online shopping platforms and major, bookstores all over the Philippines. At marami naghahanap actually ng international. Hindi ko pa alam kung paano. Pero sa ngayon, baka pwede kayo magpabili sa mga tita nyo, sa mga kamag-anak nyo at padala na lang sa inyo, di ba? Meron link dyan sa description, click nyo na lang. And sa lahat ng pumunta, doon sa aming book signing, maraming salamat. I love you all. Salamat sa suporta. Talagang galak na galak at punong-puno ang aking damdamin. Hanggang sa muli mga inaanak ko, ikaw ay nakakuha ng value sa episode ito, paki-subscribe at i-click ang like button. And kung ikaw ay may gusto ipaluto sa amin, comment mo dyan sa baba. At kapag niluto nyo itong pagkain na to, itag nyo ako sa social media kasi yung mga nagtatag sa akin! Minsan sinishare ko. I love you mga inaanak. Hanggang sa muli. Mwah.